Hi guys, samahan nyo nga ako ngayong araw. Sinabi ko nga sa lolo ni Carlo ako nang maghuhugas dahil sipag-sibagan tayo, di joke lang. Minsan talaga siya yung naghuhugas, minsan naman ako. Kumbaga salita, alas 4 na nga pala ng hapon ng mga oras na yan. Huwag nyo na nga palang i-bash yung background ko kasi ganyan talaga yan. Patapos na pala ako sa mga oras na yan. Diyan nga ay nakaligo na ako at magsusuklay na lang ako. By the way, nakalimutan kong videohan yung mga pinggan kanina. Pero binanlawan ko na yung mga pinggan dyan at pinapatuyo ko na lang sa isang lalagyan. Dito kasi pagkatapos mo maghugas, papatuyuin mo muna sa isang lalagyan bago mo siya ilagay sa totoo niyang lalagyan. Diyan nga pala ay naglagay lang akong konting lip tint para hindi naman tayo mukhang maputla. Mukha lang yang madami pero in person hindi naman talaga ako naglalagay ng maraming lip tint sa labi. Kasi ano-ano pang sasabihin sa'yo ng mga taong marites, sasabihin nila malandi ka. Diyan nga pala ay naglalakad na kami papuntang bukid. Tapos tinignan ko dyan yung mga tanawin. Sobrang linis talaga, green na green. By the way, kaya nga pala kami nandyan is magpipicture lang at saka kukuha ng kahoy. Niyaya ko nga pala dyan si Ate Sam para mag-take ng photo. Yun yung nakikita niyong babaeng nakaputi, siya yun. Kasama din namin dyan si Lalay kasi kukuha din siya ng kahoy. Yung mga tuyong kahoy lang naman yun. Pag puputol-putulin niya. Sobrang mangha talaga ako sa paligid kaya naman di ko maiwasan kunan. Yan nga palang zino-zoom ko si Lalay yun kung nakikita nyo. Dahil malabo ang camera natin, pinuntahan ko na. Wag nyo na akong i-bash, ganyan talaga yung camera kapag Android pa. Sana all na lang talaga naka-iPhone, no? Diyan nga natapos niya nang itumba yung kahoy kaya naman pinagsisibak niya na. Wala nga pala siyang work dyan kaya naman sinama ko na siya dito sa bukid at ang sabi niya rin is magkakahoy na rin siya. Kahit ganyan lang yan, masipag talaga yan at sobrang bait niya pa. Masipag talaga yan kahit ano na lang na trabaho pinapasukan niya at sobrang bait pa. Yung tipong ipanghihiram ka niya ng pera para makapasok ka sa school. Ganon siya kabait at hindi pa siya bulakbol. Hindi katulad ng mga ibang lalaki may asawa na tapos lagi pang gala ng gala. Alas 5 na pala ng mga oras na yan at iniwan mo na namin si Lalay. Yung nakikita niyong zino-zoom siya yon para makapag-take din naman ako ng picture. Iniwan mo na namin siya saglit doon sa may kahoyan habang kami dyan at yung kasama ko ay busy na nagpipicture. Ang ganda talaga ng paligid, no? Green na green. O isingit nyo na yan, hayaan nyo na mag-aura dyan yan. Sa mga oras na yan is nakapag-take na pala ako ng picture ko. Kaya naman inaya ko na si ate na bumalik kay Lalay. O diba sana all sexy. Nadatnan nga namin dyan si Lalay is napuno niya na pala yung isang sako. Actually isang sako lang talaga yung balak niyang punuin. Pero sabi niya gusto niya pa daw buhatin yung isang malaking kahoy pero sabi ko wag na. Madami naman na kasi yung isang kahoy na pinuno niya at baka mabigatan pa siya kapag binuhat niya. Diyan nga ay tinatanaw ko na naman yung kalangitan at paligid. Palubog na pala diyan yung araw. Mag-aalas 6 na pala ng mga oras na yan. Sabi nga diyan ni Lalay, last na yung pinuputol niya kaya naman hihintayin na namin. Sinusubukan ko nga lapitan dyan yung baka kaso nga lang wag na. Matapos niya na palang masibak yung isa kanina is pinasok niya na sa sako. Sabi ko nga ako na magdala dyan sa itak tsaka pangis-isa at tsaka niya na binuhat yung sako.
Dito nga ay pauwi na kami. Mga putik nga pala dyan yung mga inaapakan namin, kaya naman magulo yung camera. Pero hindi naman yung putik na basa talaga, yung tuyo-tuyo na. Umistap nga dyan sa may tosang si Lalay kasi inayos niya yung sako. Tapos dyan ay nakauwi na kami at kinuha ko yung tinapay. Nagugutom na kasi ako. I think mahaba na itong video, kaya paano ba yan? Hanggang dito na lang. Paalam.